Ka-Express, malinaw na ngayon ang pangunahing direksyon ni Kai Soto. Sinusubukan ng 7'3" Filipino center na makapasok sa US NCAA para sa 2026-27 season. Pero hindi nangangahulugang tuluyan ng sarado ang pinto ng NBA. Ayon sa ulat ng Spin.ph, hindi hinabol ni Kai ang NBA Summer League ngayong taon dahil nakatuon ang kanyang kampo sa panibagong college pathway. Dahil nakapaglaro na siya bilang professional mula 2020, kailangan muna niyang makakuha ng professional participation and amateurism reinstatement waiver mula sa NCAA bago siya payagang maglaro. Hindi pa rin malinaw kung gaano katagal ang magiging evaluation. Pero habang hinihintay ang waiver, nananatiling posibleng alternative route ang Exhibit 10 contract kung may NBA organization na mag-alok. Linawin natin mga ka-Express, wala pang kumpirmadong Exhibit 10 offer kay Kai at wala pang NBA team na official na nakikipag-negosasyon sa kanya. Ang tinatalakay natin ay isang continuing career option, hindi isang confirmed transaction. Ang Exhibit 10 ay isang 1-year minimum salary NBA agreement na karaniwang non-guaranteed. Maaari nitong dalhin ang player sa training camp, makonvert sa two-way contract bago magsimula ang regular season o humantong sa pagkakataong maglaro sa G League affiliate matapos ma-waive. Ibig sabihin, may dalawang magkaibang pinto si Kai. Ang NCAA ay maaaring magbigay ng regular games, malaking role, and structure development. Ang Exhibit 10 naman ay mas direktang NBA audition pero mas maikli, mas mabigat ang competition at walang kasiguraduhan sa roster spot. Hindi pa NBA contract ang hawak ni Kai. Ngunit habang wala pang final NCAA clearance, hindi rin dapat alisin sa usapan ang Exhibit 10 pathway. Express nila may bagong strategy ang kampo ni Kai Soto para buhayin ang matagal ng NBA dream. Sa halip na muling sumabak sa NBA Summer League, pinili ni Kai na pag-alalan ang posibilidad na pumasok sa US NCAA. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na umatras na siya mula sa professional basketball at tuluyan ng iniwan ang direct NBA route. Pero hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Ang NCAA option ay maaaring maging pangunahing plano habang nananatiling available ang ibang professional pathways kung hindi agad maapabuhan ang kanyang eligibility or kung may mas konkretong alok na darating mula sa isang NBA organization. Ayon sa report ng Spin.ph, maraming sources ang nagsabing target ni Kai ang US NCAA. Ang malaking hadlang ay ang kanyang professional history. Naglaro na siya sa NBA G League program, sa Australia's National Basketball League at sa Japan B-League. Dahil dito, kailangan niyang humingi ng special reinstatement waiver bago siya muling may turing na eligible para sa college basketball. Hindi pa ito automatic. Kailangang suriin ng NCAA ang kanyang playing history, mga natanggap na compensation, kontrata at iba pang detalye ng kanyang professional career. Kahit may bagong panahon na ngayon sa college sports kung saan maaari nang kumita ang athlete sa name, image, and likeness opportunities, mahiwalay pa rin usapin tungkol sa dating professional participation ni Kai. Kaya, habang hinihintay ang desisyon, mahalagang tandaan na hindi kailangang isang pathway lamang ang paghahanda ng kanyang management. Dito papasok ang Exhibit 10 contract. Ang Exhibit 10 ay hindi guaranteed NBA roster contract. Isa itong attachment, isang 1-year NBA minimum contract na nagbibigay sa team ng flexibility. Maaari nilang dalhin ang player sa off-season roster at training camp. Pagkatapos ay pagdesisyonan kung ika-convert siya sa two-way deal, i-waive, o i-direkta patungo sa kanilang G-League affiliate. Maraming drafted players and developmental prospects ang dumaraan sa ganitong proseso. Halimbawa, matapos ang 2026 NBA draft, nakakuha sina Robbie Avila and Dion Brown ng Exhibit 10 deals mula sa Los Angeles Lakers and Brooklyn Nets. Ayon sa St. Louis University, ang parehong players ay binigyan ng pagkakataong sumali sa Summer League at training camp habang meron ng posibilidad na makonvert ang kanilang deals sa two-way contracts. Yan ang dahilan kung bakit relevant pa rin ang Exhibit 10 kay Kai kahit NCAA ang kasalukuyang target. Hindi kinakailangan na napili sa NBA draft para makakatanggap nito. Maaari ring lapitan ng isang team ang isang available player kung naniniwala silang may specific skill or physical profile itong sulit subukan. At may kakaibang physical profile si Kai. Sa taas
The 7'3", may natural siyang rim protection potential, rebounding reach, and finishing radius. May professional experience na rin siya laban sa mature and physical competition sa Australia at Japan. Hindi siya katulad ng ordinaryong rookie na galing lamang sa high school or college. May advantages yon. Nakapaglaro na siya laban sa veteran big man. Naranasan na niya ang international travel, professional training schedules, scouting reports, and pressure mula sa fans and media. Hindi na bago sa kanya ang expectation. Pero may disadvantages din. Sa edad na 24, hindi na siya may tuturing na extremely young developmental project. Inaasahan ng NBA teams na mas physically ready and mas polished na siya kumpara sa isang 19 or 20-year-old prospect. Bukod dito, matagal siyang nawala dahil sa knee injury. Kailangang makita ng scouts na bumalik na ang kanyang mobility, lower body strength, timing, and conditioning. Hindi sapat ang medical clearance lamang. Dapat makita sa actual games and workouts na kaya niyang tumakbo, magpalit ng direction at lumaban sa pick-and-roll defense. Kaya hindi madaling sabihin na Exhibit 10 agad. Kailangan muna magkaroon ng interest mula sa NBA team. Kailangan ng workout. At marahil yun ang pinaka-importanteng mensahe. Ang second chance ay naroon pero hindi pa bukas ng tuluyan ang pinto. Kung maaprubahan ang waiver, bakit maaring mas bagay kay Kai ang NCAA ngayon kaysa noong 2020? Una, mas malinaw na ang kanyang development needs. Nung teenager pa siya, malaking bahagi ng evaluation kay Kai ay nakabase sa potensyal, height, touch, passing at mobility para sa isang 7-footer. Pero ngayon, may ilang taon ng professional footage upang makita ng coaches at scouts ang kanyang strength at weaknesses. Alam na kung saan siya maaring maging effective, interior finishing, rebounding, rim protection at passing mula sa loob. Alam na rin kung ano ang kailangan niya patunayan, lateral quickness, pick and roll defense, conditioning, durability at consistency laban sa mas mabilis na lineups. Sa tamang NCAA program, maaring magkaroon siya ng defined role, daily strength program, at coaching system na nakatuon sa paghanda sa US game, pero kailangan siyang pumili batay sa fit, hindi lamang sa pangalan ng school. Mas mahalaga ang prime time, medical support, strength program, at defensive scheme kesa sikat na logo. Ikalawa, ibang-iba na ang college basketball economy. Marin ang kumita ang qualified student athlete sa pamamagitan ng NIL, pero para sa international players, may kasama itong visa, reporting at compliance complications. Nagbabala rin ang FIBA guide na hindi dapat umasa ang international recruits sa verbal promises tungkol sa NIL money. Dahil malaki ang Pinoy audience ni Kai, natural na may marketability siya. Pero hindi dapat NIL ang pangunahing dahilan. Ang tunay na sukatan ay kung mapapaganda ba ng program ang kanyang NBA case.